tumungo po tayo sa Davao Oriental, napasok na ang bayan ng Katiil. Sa Davao Oriental, sa unang pagkakataon po yan, matapos ang paghagupit ng Bagyong Pablo. Maraming wasak na bahay at gusali doon. Marami ring buhay ang kinuha ng trahedya. Hindi rin nalalayo rito ang sitwasyon sa bayan naman ng Boston. Mula sa Bislig, sa Surigao del Sur, nakatutok live si Salima Refrania. Salima. Mel, mahaba at mahirap. Ganyan yung aming naging biyahe patungo sa mga isolated towns ng Boston at Katiil sa Davao Oriental. Pero higit sa hirap, nakapanlulumok ang tumambad sa aming matinding pinsala ng Bagyong Pablo sa mga residente. Ito ang inabutan namin sa Monte Vista sa Compostela Valley bago maghating gabi. Ang mga residente, truck-truck na kung lumikas. Lahat balot ng takot dahil sa mga kumakalat na balita. Natakot na kasi kami, puro na dito, kwento-kwento, hindi na namin alam kaya wala na. Sagip na sarili. Sarili-sarili na lang kami dito, te. Git ng mga otoridad, wala itong katotohanan. May false alarm na may baha daw na parating dito. Pero kinonfirm na kanina ng PDRRMC na wala talaga. Kinaumagahan, papasok ng Davao Oriental, sinalubong kami ng mga punong nagsitumbahan na halos sakupin ang kalsada. Kabi-kabila rin ang maliliit na landslide at ang kilo-kilometrong mga wasak na mga bahay. Isa sa mga pinakasiksik na barangay, ang Barangay Sibahay, dito sa Boston, Davao Oriental. Dati raw, ang kahabaan na ito, punong-puno ng mga bahay. Pero matapos nga ang Bagyong Pablo, ito na lamang ang natitira. Mga kalalakihan na pilit sinasalba ang natitira sa kanilang mga bahay. Isa sa binayo ng gusto ng Bagyong Pablo ang Boston na ilang kilometro lang ang layo sa pinaglandfallan nito na Banganga. Matindi rin ang pinsalang inabot ng bayan ng Katiil. Ang mga bahay, wasak. Ang mga bakal na suporta ng tinatayong bagong palengke, mistulang nilamukos na papel sa lakas ng hangin. Dito pa lang, nasa 50 nang nasawi. Ang mismong munisipyo, mistulang punerarya. Dito iniimbak at iniimbasa mo mga labi. Patuloy ang retrieval operations. Ang asawa ni Geraldine, si Carlito, kanina lang natagpuan. Masakit na masakit. Wala na akong asawa. Sino pang magbubuhay sa amin? Ang ina ni Naisi na si Monica, sa hallway na ng munisipyo nakaburot. Wala pa itong kabaong. Tanggap na namin kasi trahedya. Wala kayong magagawa. Pero sa kabila ng trahedya, may pag-asa. 4 na tao pang na-rescue mula sa mga liblib na barangay tulad ng Maglahos. Ang barangay hall ang nagsilbing field hospital ng bayan. Dito, inabutan ko rin ang bagong panganak na si Joan at si Baby Paul. Pinangalanan siyang Paul dahil kay Bagyong Pablo. Masaya po ako. Na nabuhay po siya. 53 pang nawawala, pero 35,000 individual o ang buong Katiil ang apektado ng bagyo. Mel, sa ngayon nangangailangan na mga residente ng Katiil ng mga relief goods at siyempre mga damit, pati na tubig at pati medisina. No? Kailangan din nila ngayon at hiling nila sa atin dito kanina mga materyales para mabuo muli ang kanilang mga bahay, maging ang kanilang mga buhay. Mel? Napapakinggan niya ng GMA Kapuso Foundation sa Lima at sa lalong madaling panahon tayo ay tutungo dyan. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.